Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, mula po sa Solis Family, Brother Alex po. Nagpapahayag po ng pagbati sa inyong lahat na makikinig po ng ating maikling pag-aaral ng salita. At katulad po ng ating ginagawa tuwing Friday, it has been my desire to share the Word of God. No matter how short the time may be, ay gusto ko pong magpahayag ng salita ng Diyos para po makapag-encourage sa lahat ng makikinig through the use of technology sa pamamagitan po ng panonood ng video na ito. Alam ko po na marami ng mga tao na gumagawa nito, but ito pong sa akin ay just to share what is in my heart, kung ano pong inireveal ng Panginoon sa akin through His words. And I would like you to be encouraged also because the words of God gave so much encouragement to me. At sa hapon pong ito ay gusto ko pong magbahagi muli ng salita ng Diyos. Pero bago po natin yan gawin, tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoon namin Diyos na banal, kami po'y lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, naisip man, sinabi, ginawa, ang mga bagay na dapat namin ginawa subalit hindi namin nagawa dahil po sa aming kapalaluan, dahil po sa aming katamaran o sa kung anuman dahilan. Patawad po Panginoon. At hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong hapong ito habang pinapahayag ko po ang buting balita na nagmula sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako, Panginoon. Hayaan niyo po ang salita mo lamang ang madidig ng aking mga kapatid. At hayaan mo ang salitang ito ang magbigay sa kanila ng kapahayagan, katalinuhan, at ng kakayahan, inspirasyon upang gawin ang tama at nararapat. Muli, dinudulog ko po sa inyo ang lahat na makikinig. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso. At magpakilala po kayo sa kanila sa kaparaan ng hindi pa nila nararanasan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin na may pasasalamat. Amen and Amen. Muli, magandang hapon. At sa hapon pong ito, ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa pagtatayo ng bahay. Construction. At hindi po lingid sa inyo na ito pong passage na babasahin ko ay siguro po hindi lang isang beses o 2 beses nyo nadinig. Karaniwan po itong ipinapahayag ng mga preachers and this time nagkaroon po ako ng opportunity na sagutin na isang katanungan ng kapatiran at habang nire-research ko po itong passage na ito ay biglang tumimo po sa aking puso. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo. At ganito po ang sinasabi. Actually po sa English, ang title nito is The Wise and Foolish Builders. Kaya babasahin ko na lang po sa Tagalog. Ang dalawang nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang aking iniuutos. Ipapakita ko sa inyo kung saan hahalintulad ang lahat ng nagsisilapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at gumagawa nito. Siya ay tulad ng isang taong sa pagtatayo ng kanyang bahay ay naghukay ng malalim at naglagay ng pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumaan ang baha at humampas sa bahay na iyon, ay hindi iyon natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakarinig, subalit hindi sumusunod sa mga ito, ay tulad ng isang nagtayo ng kanyang bahay at itinayo ito sa lupang walang pundasyon. Kaya nga't nang hampasin ito ng agos, ay agad na bumagsak. Malaki ang magiging sira ng bahay na iyon. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. The wise and foolish builders. Alam niyo po sa panahon ngayon, lalo na po na tayo po ay nasa ECQ, GCQ, MECQ o anumang pong CCQ, ay hindi po lingid sa atin na talaga ang mga tao po ay naging focus sa pananalangin, kahit po sa mga, ang dami ko po nakikita mga live feeds,
mga video, mga posts, and mostly about the Bible, about the Word of God. A lot of preachers, meron po mga sinasabing false preachers, yung mga sinasabing feel-good preachers, meron naman sinasabing mga prosperity preachers, and whatever preacher people may be, isa lang po pinapahayag nila, and they are speaking about the Word of God. And we have been bombarded with the Word of God. Siyempre, TV ngayon, hindi na masyado. More often than not, we watch internet, we watch the videos, YouTube, or mga live feeds, mga podcasts, we listen to podcasts. At marami po. Kumbaga po, you can have a feast on the Word of God. You can have kumbaga ang tawag po nila ay buffet na kumbaga po parang all you can eat. But the challenge is this. Marami nga po tayong nadidinig na salita ng Diyos. At ang iba po sa atin, memorize na yan. Marami po sa ating nakakapagbasa. Ang iba po ay napapanood pa through mga sa Netflix, yung pong mga Jesus stories. Pero ang tanong, ito po ba mga salita na ito ay tumitimo sa ating mga puso? Do we really internalize these words that we hear? Do we really practice these words that we hear? And are we really able to live out what is written in the scriptures? That's why Jesus Christ, in his parable, told his disciples, told the Pharisees, "Why are you calling me Lord, Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang iniuutos ko." Alam niyo po, if I will personalize this, ang sasabihin ko po, ouch. Aray ko. And to be honest, I know a lot about the Bible. Not really a lot, but I know some about the Bible. I memorized verses in the Bible. But in reality, to be honest, sometimes I'm not able to follow what the Bible says. And at times, or many times, I'm able to follow. Pero it is by the grace of God. But the challenge here is this. Sabi nga, tinatawag mo si Lord na Panginoon, pero sumusunod ka ba? And ito po yung tinatanong ko sa sarili ko. And I was so convicted about these things na, Lord, tawag ako ng tawag na kay Lord, pero lahat ba nasusunod ko 100%? In terms of percentage, hindi ko na po sasabihin. Hindi ko po ipagyayabang na nakaka 100% ako. No. Baka po sa kalahati, hindi pa rin eh. But the conviction is there. And ito pong challenge na ito, hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat. Because for Jesus followers, alam po natin yung mga bagay-bagay na yan, pero more often than not, hindi natin nasusunod. So Jesus Christ went on explaining the reason why we have to abide by the Word of God. Kung bakit kailangan po natin sundin. Hindi lang po natin kailangan alamin. At sabi nga niya po, ipapakita ko sa inyo kung saan maiihalin tulad ang lahat ng nagsisilapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at gumagawa nito. So, papakita daw po ni Jesus Christ. And this is what Jesus Christ said. He is like a man who built his house, made a hole deep, and put his house on a foundation made of stone. The key word here is foundation. What is the foundation of our faith? If we profess to be Christ's followers, saan nakaangkla ang ating pananampalataya? Saan nakaangkla ang ating tibay bilang isang tagasunod na Jesucristo? Nakaangkla ba ito sa ayuda ng gobyerno? Nakaangkla ba ito sa ating gobyerno? Nakaangkla ba ito sa ating mga iniidolong artista? Nakaangkla ba ito sa ating kayamanan? Nakaangkla ba ito sa ating talino o kakayahan?
Kaya nga pong sabi, ang pundasyon po ng isang tunay na Kristiyano upang tayo maging matibay ay ang kanyang salita. Sapagkat inihalintulad po ng Panginoong Kristo ang isang taong malalim sa salita, siya ay hindi natitinag kapag dumating ang mga pagsubok. Alam niyo po, isa pong malaking pagsubok itong pandemic na ating pinagdadaanan, COVID-19 pandemic. And during the ECQ, the Enhanced Community Quarantine, nakita po natin na maraming mga Kristiyano na talagang hindi well-founded. Hindi ko po masasabing nakita natin. Naobserbahan ko po, personally. Through the post that they put in their social media accounts. Parang sobrang takot, sobrang agam-agam, sobrang kritikal, sobrang, yung iba naman ay nagiging palalo. Ang tanong is, gaano katibay ang pundasyon mo? Gaano ka kalalim sa salita ng Diyos? Kumbaga, kung gusto mong lumalim, dapat araw-araw ka nagbubukay. At hindi ka makukontento sa kung ano lang ang memorize mo o alam mo. Kailangang aralin. Kailangang sipnayin. Paghusayan ang pag-aaral. Sinupin. Hindi lang upang magkaroon ng kaalaman o head knowledge, kundi upang maisabuhay natin. And that's the very challenge that we have. Yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung pagsasabuhay ng pananampalataya na ipinapahayag natin. Yung pagsasabuhay ng pagiging Christ-like. Because the goal of the Bible, the reason why the Bible is written, tulad po na sinabi sa Romans 12, verse 1. Therefore, brothers, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Excuse me, I quoted the wrong verse. Romans 12. Tao lang po. Nagkakamali rin pagkapaminsan-minsan. Sabi po, Romans. Babasahin ko na lang po sa Bible. Diyan, Acts. Romans chapter 12. Verses Hebrews. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be fully equipped for every good work. I stand corrected, 2 Timothy 3:16. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang good works po, apart from the Word of God, is just a show. The reason why we do good works is because we have been so convicted by the Word of God that we have been taught, we have been reproved, we have been corrected, and we have been instructed in righteousness. And that makes us ready for good work. Kumbaga po bumubukal ng natural ang kabutihan sa atin kapag ka po tayo ay lumalalim sa salita ng Diyos. Lumalalim. Kaya napakahalaga po na tayo po ay patuloy na hindi lang magbasa, magsaliksik. Dahil po, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang tayo po ay makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Yes, there are a lot of self-help books.
tips on how to do this, tips on how to do that, mga ways, mga procedures, mga secrets, the keys to everything. Pero alam niyo po, isa lang ang pinanggagalingan ng tunay na kaalaman at katalinuhan. At yan ay ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa ating pong patuloy na pagninilay-nilay ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, ating pong isa-isip kung ano mangyayari naman doon sa mga nakakadinig, subalit hindi sumusunod. At sabi po doon sa ika-49 na talata, ngunit ang nakakadinig, subalit hindi sumusunod sa mga ito, sa mga salita ng Diyos, ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay at tinayo ito sa lupang walang pundasyon. Kaya't nang hampasin ito ng agos, agad na bumagsak. Malaki ang magiging sira ng bahay na iyon. Again I say, not me, but the Word of God says, kung nadidinig natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, wala tayong pundasyon. Pagsubok ay darating. At dahil wala tayong pundasyon, maaring igupo tayo ng pagsubok. Huwag naman sana. Subalit naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Tayo'y gagabayan ng Panginoon sa ating pagnanais na lumalim sa Kanyang salita. Kaya nga po, napakahalaga na sinasabi rin sa salita ng Diyos na maalala natin, sinabi sa aklat ng Juan, 12 kabanata, 48 talata, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipapahayag ko ang hahatol sa kanila sa mga huling araw. Kaya kapatid, again, atin pong tandaan. Katulad din po na sinabi sa unang Pedro, unang kabanata, 17 talata. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot habang kayo'y nasa mundo. At kung gusto mong mabuhay ng may takot at may pagsunod sa Diyos, basahin po natin palagi, pag nilay-nilayan, isa buhay, isa puso ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Mahabaging Diyos, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng biyaya. At muli po namin hinihiling ang iyong malayang pagkilos sa aming bansa, sa aming bayan, sa aming kanya-kanyang pamilya. Dumating po kami sa panahon na kami ay nasisiphayo, napapagod, minsan ay dumaranas ng lungkot. So di maiwasang mga pangyayari. Panginoon, ikaw po ang aming kaaliwan sa ganitong panahon. Ikaw po ang aming kalakasan sa ganitong panahon. Ikaw po ang aming tagumpay sa ganitong panahon. Kaya po kami nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Muli mong iunat ang iyong mapagpalang kamay at hipuin niyo po kami. Lalong-lalo na po ang taong ito na nanonood ng video na ito. Kayo po ang nakakabatid ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay, ng kanyang mga alalahanin, mga pasanin at mga agam-agam. Kayo po ang nakakabatid ng kanyang kaisipan, ng mga bagay na pumapasok sa kanyang puso. Kayo po ang nakakabatid ng kanyang pag-aalala, maging sa gitna ng kanyang pagpapahayag na siya isang mananampalataya. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng walang maitatago. Alam mo po ang aming mga saloobin. Maaring kami mahusay magkubli
ng aming mga nararamdaman. Subalit wala po kaming maitatanggi. Meron po kaming mga pinagdadaanan. Mahirap ipaliwanag. Subalit ito po'y kayo lamang ang nakakaunawa. Panginoon, maari po ba muli mong ipadama sa amin ang iyong yakap? Give us your assurance that no matter what happens during this time, you will always be there to uphold us, to care for us, to protect us, to prepare us for the fullness of our destiny. Panginoon, tulungan niyo po kami, ang aming bansa, ang aming mga mahal sa buhay. Hindi rin po namin alam kung anong kanilang mga pinagdadaanan. Maaring sila rin po ay mayroong mga agam-agam. Subalit hayaan niyo po na sa pamamagitan ng iyong salita ay ma-encourage din namin sila. Panginoon, ayaw naming magtanong kung bakit ito nangyayari. Dahil hindi rin naman po namin mauunawaan ang iyong napakalaking plano. Ang amin lamang pong hiling, lambing, Panginoon, sa iyo. Bigyan niyo po kami ng katatagan. Bigyan niyo po kami ng pusong mapangunawa, pag-asa sa gitna ng mga sigalit na ito. Salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami, nananampalataya kami, na maging yung mga kapatid namin na mayapa na, ay pinauwi mo na upang sila ay makapagpahinga. At sa mga kapatid naman namin pinagaling mo sa sakit, mula sa sakit, naniniwala kami, gagamitin mo pa rin sila upang magpatotoo tungkol sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat. Maraming salamat. At ang dalangin ko rin po, Panginoon, dalangin rin po namin ang pinagkakaisa sa panalangin. Nabigyan niyo po ng pusong mapagpakumbaba ang bawat isa. Huwag niyong hayaan kami maging palalo. Bagos hayaan mong isipin namin palagi na kung hindi ikaw ang kikilos sa aming mga buhay, wala kaming kayang gawin. Huwag mong hayaan kami magmarunong. At kung meron man kaming dunong na ipapahayag o dunong na ibabahagi, hayaan mo ito yung dunong na nagmumula lamang sa iyo. Sapagkat sa aming mga sarili, wala kami dunong. Salamat. Dahil nananampalataya kami, ito igagawad mo sa amin. Panginoon, isa pa rin po hinihiling namin para sa aming sambayanan. Turuan niyo pong magkaroon ng disiplina at pagkakaisa dito sa aming bansa. Na maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay, ang paglalabanan ng mga kaisipan. Alisin mo po ang kulay politikal sa amin, Panginoon. Hayaan pong maging focused kami sa pagpapasakop sa taong itinakda mo at inilalagay mo at ilalagay mo sa aming pamahalaan. Para sa ibang mga hindi nakakaunawa, bigyan mo silang nakaunawaan na kung sino man ang itinayo mo, Panginoon, ikaw ang naglalagay at ikaw ang nag-aalis upang maganap ang iyong layunin. Salamat. Salamat, Panginoon. Dahil maging sa gitna ng sitwasyon na ito, bibigyan mo pa rin kami ng pag-asa. Pag-asa na mababago ang lahat at magkakaroon ng mas magandang bukas. Dahil ikaw ang aming Diyos na magliligtas. So, Father, right now, I pronounce and declare once again your blessings upon this person watching this video. Mangusap ka sa kanya. Ang aking pong kakayahan ay limitado. Subalit ikaw po ay walang hanggan. Mangusap ka sa kanya.
Kung ano man ang ipinapahayag niya mo, Panginoon, sa kanya, maging malinaw sa kanya ito. Lord, hindi ko po kayang gawin yun. Pero habang siya'y nanonood nitong video na ito, ako po'y nananampalataya na mayroon kang sasabihin sa kanya, na magbibigay sa kanya ng pag-asa, ng kagalakan, at ng mas matibay na pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid ko ito. Aking dalangin para sa kapatid ko ito, palawigin niyo pa po ang buhay niya. Mahabang buhay, malusog na pangangatawan, matalinong isip, masayang puso. Dahil nananampalataya ako, Panginoon, na mga taong nakakadinig nito, kung sino man siya, itinakda mo sa oras na ito, na madidinig niya itong, at mapapanood niya itong video na ito. Dahil gusto mo siyang bigyan ng pag-asa, dahil gusto mo siyang pagpalain, at gusto mong maunawaan niya ang kahalagahan ng paglalim sa salita mo. Kapatid, let me tell you this, by the grace of God, God is going to use you mightily. And you will be a channel of blessings to the people around you. No weapon formed against you shall prosper. Enemies who will come to you in one direction shall flee in many directions. Dahil hindi ikaw ang makikita, kundi ang mga anghel na tagapagtanggol ng Panginoon. Let me declare, by the grace of God, that He will open the floodgates of heaven in your house and pour out so much blessings as you obey. Again, there's a condition: as you obey. I'm not a prosperity preacher. I am an obedience preacher. Because surely, God loves to bless His children who obey Him. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat sa buhay ng kapatid kong ito. Kaibigan kong ito, o maaring hindi ko siya kakilala. Pero hinayaan mo na madinig niya itong video na ito at mapanood niya dahil gusto mo siyang mapagpala. Maaring sa mga matatalino, sasabihin nila, sino ba yung Brother Alex na yun? Ano ba yung sinasabi niya na walang kakwenta-kwenta? Nagkakamali-mali pa ng pag-quote ng verses. Tulad po na sinabi ko, hindi po ako. Ako po yung instrumento lamang upang ipahayag ang salita ng Diyos. At kung meron mang masamang espiritu na nag-o-oppress sa'yo, inuutusan ko yung masamang espiritu na yan lumayas at bumalik sa impyerno kung sa siya nanggaling. Inuutusan ko, I bind and rebuke and cancel and crush that evil spirit in the name of Jesus. The spirit of pride, the spirit of unforgiveness, the spirit of boastfulness, I command you to get out. Get out of the person. Get out of the household of that person. And let the spirit of forgiveness be upon this person. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, I also pray, kung ano po ang hahawakan ng kapatid mo ito na trabaho o hanap buhay, pagpapalain. Pagpapalain. At kung sino man ang taong sasabihan niya ng God bless you by the words that person has spoken, the recipient of the words, the recipient of the declarations shall be blessed. So by the grace of God, I pronounce and declare God's blessings upon you as you obey. As you obey. Father, once again, thank you for this wonderful opportunity to bless my brothers and sisters and my friends. In Jesus' name, this is my prayer with so much thanksgiving. Amen. Amen and amen. God bless you, kapatid. God
is going to do something in your life that you will be amazed. You will be amazed. God bless you.